Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so ngayon mga kapitbahay, may isi-share ako sa inyo. No? Meron tayong isang subscriber o meron tayong tropang IT na nagtatanong. Ang ginawa niya kasi is nag-install siya ng Samba file server. Tapos, naka-Ubuntu po siya. Tapos, mayroong scenario. Ito kasi may isa siyang folder na nakashare, which is nandun na po lahat, which is yung iba-ibang department or iba-ibang tao na nakashare. Ayan, nagtatanong po siya sa akin kasi ang gusto kasi ng client or ng isang nilang empleyado, i-hide niya yung isang folder na yon para hindi na makita kasi hindi na daw gagamitin. Okay? So, ang problema kasi, yung nakashare, like for example, ito. Etong sa amin, wait lang. Ang problema kasi kapag ina-access mo yung IP, so for example, ayan. Kapag ina-access mo yung IP na to, ito yung lumalabas. Ayan. Kapag ino-open mo yan, close muna natin yung iba. Ayan. Kapag ino-open mo yan, kunwari ito yung CFS na to. Kapag ino-open mo yan, lahat ng folder nandyan na. Ayan. Nakashare na po lahat yan. So, etong folder na to, gusto ng isang user is i-hide daw to kasi hindi na daw nila gagamitin. So, kung nyo papansin, kapag binuksan mo yung folder na yan, maraming laman yan. Ayan. Gusto niyang i-hide na yan kasi lahat yan nasa cloud na yung backup. So, tatanggalin na nila para hindi na daw sila makapag-save dyan yung mga user. So, i-hide daw yan. So, ang gamit po kasi niya is yung Ubuntu file server na which is nakasamba sharing siya. Okay, so ituturo ko sa kanya or nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw i-hide yung specific folder na yon doon sa Samba file server, doon sa mga users or doon sa group na anybody, which is kahit sino pwede umaccess. Gusto niya i-hide na yun pero hindi raw pwedeng i-delete. I-hide lang para hindi na nila makita, para hindi na sila makapag-open at saka hindi na sila makapag-save dun sa folder na yun, which is dyan. Okay? So, ituturo ko sa inyo ngayon. Ito, para to dun sa mga tao na medyo marunong mag-Linux. Ayan. May isang command ka lang. Yeah. Di ba? Kunwari, kapag nag-ano ka, di ba? Kapag nag-share ng Samba, may isang directory which is doon nakasave yung smb.conf, which is yung configuration ng Samba sharing mo. Okay? Kapag pumunta ka, yan, pag pumunta ka dito, yan, kailangan mong pumasok doon sa CLI mo para i-edit mo to. Yan. Yung smb.conf, which is dyan naka-configure yung Samba file server configuration ng sharing mo. So, kapag in-enter mo yan, kung nyo mapapansin, kapag binaba ko, yan yung configuration file. Yan. So, kung nyo mapapansin, ito yung mga folder na nakashare. Yan. Yan yung nakashare. CFS2 at CFS. Okay? Ito siya sa path na to sa loob niyan. Kapag in-access mo, like pag in-access mo yung IP, kung nyo mapapansin, kapag in-access mo yung IP, ito yung lumalabas, diba? Yung tatlo na yan. Yung share, yung CFS2 at saka yung CFS, which is kapag tinignan mo siya dito, di ba kung yung mapapansin sa dulo, ayan, kung yung mapapansin, kung yung mapapansin sa dulo, yan na yun, Samba sa CFS, yung isa naman CFS2. So ito yun, yan, yung CFS, CFS2 at saka yung share. Yung share, ito yan sa taas, ayan sa taas, ayan. Okay, so paano mo nga ba i-hide yung isang directory dito sa loob ng nakashare na folder na yun? Okay, so ang gagawin mo lang dyan is napaka-basic lang, no? Punta ka lang dito sa smb.conf mo, which is yan, dito sa etc, yan, samba.conf, ayan, i-edit mo lang yan. Ang gagawin mo lang is nano, edit, tapos punta ka lang doon mismo sa configuration mo, yan, punta ka lang sa baba. Yan. So, ito yung pinaka main share ko. Main share folder ko. Ito. Yung dalawa na to. So, ang gagawin mo lang is, ito kasi pag inopen mo, automatic, sa loob ng share na yan, yung mga folders na. Okay? So, kung wari, yung ang folder ng documentation, itong isa, ito, yan, CFS, tapos documentation. So, ito yung i-hide natin.
Okay? So, ang gagawin mo lang, punta ka lang dyan sa config. Yan. Lagay mo lang na ganyan, no? Okay? So, kaya nakikita siya ngayon kasi nga dahil naka-comment siya. So, Vito files equals, tapos yung ito, kahit hindi mo na ilagay ito sa akin, nilagyan ko lang. So, kahit ito lang, yung documentation lang na yan. Okay? So, CFS, tapos yung folder. Okay? So, tatanggalin natin yung comment. Tanggal, tapos Control X, tapos yes, tapos enter. Yan. So, i-restart natin yung yan. I-restart natin yan para yan, medyo matagal. Ayan. So, okay na siya. So, kapag tinignan mo yung status niyan, tingnan natin. Status. Yan. Yung mapansin, status niya is running. So, kapag bumalik tayo dito sa folder, yan ba nandiyan pa? So, kapag ni-refresh natin yan, yan, kung nyo papansin, wala na siya. Okay? So, ganun lang. So, kunyari, itong isa, i-hide mo rin to. Itong isa na to. I-hide mo yan. So, ang gagawin mo dyan is, punta ka lang doon. Ayan. Buksan mo lang ulit yung configuration mo. Tapos, yan. Buksan mo lang yung config mo. Mag-add ka lang ng panibagong line. Copy mo lang to. Tapos, palitan mo lang yung path. Which is, CFS. Tapos, yung cargo photos. So, ang ilalagay mo dyan is, magiging, ano siya, magiging cargo photos na to. Ito. Magiging cargo photos na yan. Okay? So, ganun lang. So, ganun lang ka-basic. Ganun lang ka-basic kung paano mag-palit. Okay? So, abangan nyo po mga kapitbahay, no? Mayroon akong isang vlog na may sponsored. Nag-sponsored sa akin. Yung isang company nakipag-collab sa akin para i-vlog ko daw o i-testing ko daw yung kanilang bagong OS na pang NAS. Okay? So, itong OS na to is ano to? Hindi siya libre. Pero, pwede mo siyang bilhin one-time payment lang, which is lifetime payment. So, nagpa-sponsor sila sa akin para i-vlog ko sila. Ang sinasabi po niya sa akin kung pwede ko raw, gusto ko raw i-try. So, kung gusto ko i-try, nag-reply lang ako dun sa email para bigyan nila ako ng lifetime license, tapos i-vlog ko raw sila para i-upload ko sa YouTube ko. Tapos nagtanong po sila sa akin kung gagawa daw ako ng video vlog about dito sa testing na to ng kanilang NAS OS. Malalaman nyo po yan, no, yung NAS OS. Bibigyan nila ako ng 5 license na tagwa 1 year yung validity, tapos mamimili ako kung kanino ko ibibigay sa mga subscriber ko. Alright, so kaya stay tuned kayo mga kapitbahay. Malay mo, kayo yung mabigyan ko ng free na license no 1 year. Para pag nagustuhan nyo, pwede nyo siyang i-purchase para gamitin nyo. Okay, so medyo di ba sikat dito, sikat sa atin na ginagamit talaga na NAS is yung TrueNAS or Proxmox, ginagamit for virtualization. Pwede mo rin gamitin from file sharing. Yun, free yun. Pero, may kapalit. Etong ibablog ko na sunod na to na may sponsor is sobrang baba ng requirements niya sa PC. Pwede mo siyang i-run, pero mahal lang price. Pero napakaganda, no? So, stay tuned mga kapitbahay, abangan nyo. Ipapakita ko siya sa inyo. Kung nyo mapapansin, familiar ba kayo sa Zima OS? Yan. Parang ganun siya, pero iba ang pangalan nito. Kaya, stay tuned. Ibablog ko ito mamaya. Ipapakita ko sa inyo kasi naka-install na siya dun sa server ko sa bahay. Kaya, ibablog natin siya para i-share ko sa inyo. Alright, so maraming salamat. God bless. And sana kahit konti, may natutunan na naman kayo for today's vlog. Ayan, kung paano mag-unhide or mag-hide. So, nakalimutan ko. Kung gusto nyo pala, di ba, hinide na natin. Sorry ha. Di ba, hinide na natin. So, kung gusto mo siyang i-unhide, so balik ka lang dito sa configuration mo.
balik ka lang dyan, tapos ang gagawin mo is, yung kinrate mong line na yon, lalagyan mo lang siya ng hashtag. Yan, ito. Okay? Kung yung papasigkita mo yan. Kung gusto mo yan na hindi mag-work, lagyan mo lang ng ganito. Yan, hashtag na ganyan, para hindi mo siya makita. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ka-basic. Okay? So, ayan. So, naka-hide na siya. So, hindi na siya makikita. Kaya, satisfied din yung client natin na isa. Kaya, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo for today. God bless. Bye-bye.